Live na, ma'am. Hello everyone, good afternoon. Yan, sa lahat po ng nanonood sa amin, as usual, ayan, magandang hapon po. And for our today's session, ayan, huwag niyo kakalimutan, and every Friday, ayan, meron tayong kwentuhang cybersecurity. I'm Kate, your host for today. Ayan, so kung sa lahat na nakakilala po, ayan, Pix Pro Aurora chapter. Ayan, and we're about to dive into our very opening topic. It's about 5 ways you're getting hacked without knowing it. Of course, in today's fast-paced digital world, some of the biggest threats are the one we don't see. So, like the unsafe Wi-Fi, weak passwords, sneaky apps, and outdated system. And of course, those phishing attacks. Of course, at ngayon, ayan, for our speaker for this afternoon session, we are honored to be with us, the dedicated youth cybersecurity advocate of Ascot Cybersecurity Alliance, our Pix Pro Junior Aurora. So there's no other than Miss Danica Jane Ramirez. Ayan, thank you, Danica, for joining us today. Ayan, of course, yan. Let's see into our Facebook page. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Ayan, so tingnan natin kung sino yung mga nandito sa ating Facebook Live ngayong hapon na 'to. Ayun. Okey. 'Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. 'Yan. So, check natin. Okey. Lahat. Yes. Okey. So, ngayong hapon na 'to, ayan, katulad ng sinabi ko, isang maulang na hapon, 'yan. Ang weather po natin ang weather natin this afternoon here in Aurora, sobrang lakas ng ulan dito sa parteng norte ng Pilipinas. Ayan. So, also, I would like to remind everyone, and before we begin, reminder lang, of course, our certificate of attendance will be released after the session. So stay with us until the end. Okay? Ulitin ko, ayan, magandang hapon ulit. Ayan, mga ka-Pix Pro, magandang hapon po. So, welcome to another session. Ayan. This Friday, our kwentuhang cybersecurity. I am Kate, your host for today, and we're about, again, to dive into a very eye-opening topic, which is we are very lucky that we'll be having this topic. It's about the 5 ways you're getting hacked without knowing it. Of course, in today's fast-paced digital world, some of the biggest threats are the ones we don't see. Okay? Ano ba yung mga hindi natin nakita na to? Those are unsafe Wi-Fi, weak passwords, ayan, mga sneaky apps, those outdated system. Kaya akala nyo kung ano yung mga uh, updating while you turn off your laptops, ano ba to sila? Is it important or not? Ayan. So, of course, those phishing attacks, it's very accurate these days. Ayan. And of course, how we do it here in our school, here in our college. So, ano ba yung ginagawin natin? Ayan. So, nakikita ko na ngayon sa ating Facebook Live. Ayan. Good afternoon, Kapex Pro, watching from GMA Cavite. Ayan. Si Sir Ariseo Marasigan. Hello po, good afternoon. Ayan. And from Ian Sacramento. Ayan. Good afternoon po. Of course, to start, and also, let's talk about in a silent dangers in our digital world. Of course, every day we connect to public Wi-Fi. We tend to install apps, even use passwords that are easy to guess. So ignore those software updates like I'm telling you earlier. Ayan. So yung mga software updates, we usually say that those software updates, ayan, sinasabi natin, update na hindi kailangan. Ayan, pero, ayan, those click links, ayan, without double checking it, minsan hindi natin alam these simple habits are already open doors for hackers. Okay, so that's why cybersecurity awareness is so important. Here in our Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, of course, we started our advocacy head by our Mr. Sherry and Mr. Angel T. Redoble. Hi, Mr. Sherry, if you're watching. And we miss you here again. Ayan, so we share this kind of cybersecurity awareness in our Aurora. And of course, through the organization like us,
we are helping and create safer and more cyber responsible community. Okay, without further ado, and syempre, para mas mapalalim pa natin yung pag-usapan natin this afternoon, ayan, let's hear from our special guest, ayan, Danica. So, paano ba tayo pag-hack? So, paano ba tayo pag na-hack at hindi natin namamalayan why we should take these threats seriously? Okay, without further ado, I'll be introducing our guest. Our resource speaker for this afternoon is our PixPro Junior President. There's no other than Danica Jane P. Ramirez. Ayan, hello po. Magandang tanghali po mga ka-Pix Pro. Magandang hapon po sa inyo dyan. Share ko lang po ang aking presentation. Ayan. I'm audible naman po, Ma'am Pete. Ayan, thank you po. Ayan. Good day, everyone. Welcome po to our Kwentuhang Cybersecurity, our safe space to talk about online risks in simple, practical, and empowering way. I'm Danica Jane Bringas Ramirez, a BSIT student leader and cybersecurity advocate. Today, pag-uusapan po natin ang 5 ways why you're getting hacked without knowing it, and more importantly, how to protect yourself. So let's begin po with that quick question para sa ating mga FKC viewers po sa ating FB Live. Ayan, meron po tayong question here. When you hear the word hacker, ano po ba ang agad ang nasa isip nyo? Yun po bang magnanakaw ng data? Yun po bang nagbe-break in sa system? Or someone na super tetchy lang? So try to guess the best answer po. Ayan. Which of the following best describe a hacker? A. Someone who only steals personal information. Or B. Someone who breaks into system without permission. C. Someone who explores system to find weaknesses. Or D. Someone who can do both B and C depending on the intention. Ayan. We'll be waiting po for your answer in the comment section. Titignan po natin. Ayan, think about it po kasi hindi naman po lahat ng hacker ay masama po at hindi rin lahat ay mabuti. So what's your answer po? B and C. Ayan, galing po kay Doyle DC. Hello po. B and C po ang kanyang answer, which is the letter D. Meron pa po ba tayong mga answers dyan? Ayan. Ang ating correct answer po is letter D. Why? Because a hacker can be malicious or ethical. It depends on the intention at purpose nila. And by the way, hindi po A ang sagot kasi someone who only steals information describe just one type of hacker. Yung mga black hat hacker po natin, pero hindi lahat ng hacker po ay magnanakaw. Meron din po tayong mga tinatawag na mga ethical hackers na nagpo-protect naman po ng ating system. Ayan, thank you po sa mga answers nyo. Meron po tayong answers from Joseph Christian Artajo. Ayan, letter D. Ayan, meron din pong nag-letter B and nag-letter C. Ayan, thank you so much po at magandang hapon po sa inyong mga ka-Pix Pro. Ayan. It's very important on our KC today na maintindihan po natin kung paano po sila gumagalaw para po hindi tayo mabiktima ng panghahack po nila. Ayan, good afternoon po, Mr. Angel. Ayan ang ating pong chairman. Hello po, Mr. Angel. Next po natin. Cybersecurity is not just for IT. It is for
everyone. Kaya ayun po, iba-iba ang klase ng hacker at iba-iba rin ang intention nila. Ang mahalaga po, tayo mismo, alam natin kung paano sila nag-ooperate para hindi po tayo mabiktima. And that bring us to something really important, which is yan nga po. Cybersecurity is not just for IT. It is for everyone. Dahil sa panahon po natin ngayon, hindi lang tech experts ang dapat marunong mag-secure ng sarili online. Kahit estudyante, teacher, parent, or kahit sino na may phone, lahat po tayo ay target. Pwede po, lahat po tayo pwedeng maging target. Kaya ang isang maliit na habit pwedeng magdikta sa future nyo. At tulad nga po ng pakikinig ng ating KC po ngayon, pakikinig tuwing Friday ng ating kwentuhang cybersecurity hosted by Philippine Institute of Cybersecurity Professional headed by Mr. Angel T. Redoble. Ayan po. Next po natin, Ayan. And speaking of online safety po, let's talk about the reality. Kanina po, we said na cybersecurity is for everyone. And that's exactly why mahalaga ang kwentuhang cybersecurity. Dahil hindi lang po ito usapang pang-tech. This is a space where we learn how to protect ourselves, data, and our future. Kasi sa totoo lang po, every day, pumapasok tayo sa pinaka-dangerous place na hindi natin napapansin, which is ang internet. Bakit nga po ba ang internet ay one of the most dangerous place we visit every day? Dahil ito po, dahil every tap, click, and share carries a hidden risk. Cybercriminals don't need to know you. Your habits are enough. Most attacks happen quietly. Minsan po, hindi natin namamalayan na na-hack na po pala tayo or na-attack na tayo ng ating mga cyber criminals. And here's the truth po. Sino ang pinaka-target ngayon? Hindi po ang mga CEO, hindi po ang mga companies. Yun po ang mga the always online generation. Tayo po yun. Tayo po ang mga nagiging target, yung mga always online. Bakit po? Dito po pumapasok kung bakit importante ang ganito pong session. Ang ating kwentuhang cybersecurity exists because awareness saves people. Especially ang kanilang pera, ang kanilang account, ang mga importanteng bagay po na ginagamit natin on our digital world. Isang tamang informasyon today, pwedeng makaiwas sa isang malaking problema bukas. So habang nagpapatuloy po tayo, tandaan po natin na if you're always online, then you're always at target unless marunong ka pong mag-protect. At yan mismo po ang purpose ng ating kwentuhang cybersecurity to stay safe online. Ayan. At dahil tayo ang always online generation, here's the next thing we need to face. If lahat po tayo ay exposed online, then lahat po tayo ay possible target. Whether you're a student, professional, parent, gamer, or kahit casual social media user ka lang. Kaya lumalalim ang importance ng cybersecurity kasi we're not just learning, we're surviving digital life together. Which bring us to our next point. Bakit po ba lahat vulnerable? Simple lang po yan. Lahat tayo online. Sa school, sa work, shopping, banking, lahat po yung ginagawa natin online. Madali din po tayong magtiwala sa mga official looking. So it is not official looking messages. And convenience over security. Minsan, click muna bago mag-isip. Bakit po ganun? Kasi sa sobrang busy natin, hindi na natin na-double check. Which is very, very important po na na-double check natin lagi kung ano po ang ating kiniklik. At sabi nga po dito, where there are people, money, and information,
cybercriminals follow. Ayan. So ngayong alam na natin kung bakit lahat po tayo are target, let's talk about the exact weaknesses na ginagamit ng attackers para po mabiktima tayo. Hindi po ito super technical. These are everyday habits natin. Mga simpleng ginagawa natin online na pwedeng mag-open ng doors sa hacker. Sa today's kwentuhan po, pag-uusapan natin ng ating 5 ways, which is the number 1 is weak password. Number 2 is public Wi-Fi risk. Number 3, phishing. Number 4, sketchy apps. Number 5, social media oversharing. Kung meron kayong kahit isa po dito na ginagawa o nagawa na hindi natin alam, o hindi natin napapansin, ayan, huwag po kayong mag-alala dahil hindi naman po kayo nag-iisa. Pero, after this session, we aim po na mas maging cyber smart pa po kayo. So, stay tuned at makinig po kayong mabuti. Next po natin, way number 1, which is weak password. The way you guard your secret should be the same way you guard your password. Strong and unguessable. Yan. Ayan, quick question lang po sa ating mga KC viewers. Ayan, meron na po tayong 39 viewers for now. Quick question lang po. What do you think are the common Pinoy password habits? Ayan. Ano nga po ba ang sa tingin yung mga common Pinoy password habits? Ano po bang madalas ginagawang password ng mga Filipino ngayon, ang mga social media users natin, o may mga gumagamit na accounts nila? Ano po ba ang mga simple? Yan, Pinoy password habit natin. Common. Yan, nag-aantay po tayo ng answers sa ating comment section. Yan, magandang tanghali po sa inyo. Tingnan po natin. Ayan. Birthday as password. Ayan, thank you, Kuya Joel Sibayan. Tama po. Birthday. Yan, isa po yan sa ating pinaka-common talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kay Mr. Michelle Reyes. Ayan, thank you po. Ayan, tama din po. Internet. Ayan. Wait lang. Wala signal. Ayan, hello po. Ayan, medyo mahina po ang internet connection namin here. Kaya po, nawawala-wala ang ating Casey session. Naka-live na po ba tayo ulit? Okay na po. Ayan. Ayan, tinitingnan pa rin po natin ang ating comment section. Okay. Ayan na po tayo yan. Next is our password 1, 2, 3. Ano pa nga po ba ang iba dyan? Tingnan pa po natin. Reused password. Iisa lang po ang ginagamit sa kanyang Facebook, Instagram, Messenger, Telegram. Ayan, may isa lang po ang ginagamit niyang password. Niyo-use niya. Why? Para madali pong matandaan. Yan ang mga common Pinoy habits po talaga. Ayan. Shared password pag may mga group projects. Yan, lalo na po ang Gmail or G Drive. Bakit po nag-share ng password? Para mas madali po, mas convenient. Kaya po natin sinishare yung password natin. Pero, ayun nga po, ang paggamit po nito, relate po ba kayo sa mga nakalagay po dyan? Kasi,
Ngayon po alam na natin yung mga yan. Mas madali na po nating maayos bago pa mauna ang hacker sa atin. Tandaan niyo po yung mga common Pinoy password na yan. Baka po isa rin kayo sa users niyan. Kaya umiwas-iwas po tayo sa paggamit po niyan. Why? Kasi madaling alam na po ng hacker yan. Madaling-madali na po nilang mahulaan ang password nyo sa mga common po na yan. Kaya nga po natin sinabing common. Ayan. Next po natin, why weak password are dangerous? Alam niyo po ba kung gaano kadelikado ang weak password? Kanina po, pinag-uusapan natin yung common Pinoy habits. Cute po siya, relatable, pero po sa mata ng hacker, jackpot po lahat yan. Kasi once na mahulaan o makuha nila ang password mo, hindi lang isang account ang pwedeng tamaan. Buong digital life mo, pwede niya na po niyang pasukin. Ganito po siya ka-process. Ganito po siya kaseryoso. Ayan. Ano nga po ba ang danger of using weak password? Pag nakuha na po ng hacker ang password mo, kaya na po nilang i-access ang inyong GCash o i-access ang e-wallets mo. So, goodbye funds na agad. Next, kaya na po nilang i-reset ang email mo. Napakadami na po naming na-encounter na ganyan. Ang ating mga social media users lang po, nakuha lang po nila ang kanilang Facebook account and then pati email account na po nila ay nakuha na rin or na-hack na rin. Ganun po kakonektado yun. Mawawala na po lahat ng access nyo. Especially, pinaka-importante po natin ang ating Gmail. Ayan, next po natin, kaya nang i-hijack ang Facebook, pwede kang ma-scam gamit ang account mo. Pwedeng-pwede po yan. Buksan ang school portal. Ayan, grades, student data, lahat pwedeng-pwede pong ma-expose. Ayan, isang password lang po pero buong buhay, online mo, pwede pong mabuksan. Kaya ngayon pa lang po, kailangan na natin gawing mas matibay ang digital identity po natin. Ayan. Next po natin ay, ano nga po ba ang kailangan nating gawing strong habits para maiwasan po nating matawag na weak password ang ating mga password na ginagamit natin sa ating social media account? Number one is use password managers. Ang example po natin dyan ay ang Bitwarden and LastPass. Ayan, pwede po tayong gumamit ng mga applications na yan, mga useful applications na yan para matulungan tayo i-manage ang ating mga password. Ayan, use 16 plus character passwords. So, hindi lang po 16 plus character password ang kailangan natin. Kailangan din po nating ma-make sure na yung ating password ay it is a mix of letters, symbols, and number para matawag po talagang strong ang ating password. Next po is passphrases like, ayan, yung example po natin dyan, hashtag kwentuhang cybersecurity ang kanyang password. Pero instead na using the real spelling, nag-passphrases po siya para mas mahirap mag-guess ang password niya. Next po natin is enable two-factor authentication everywhere. Kahit saan po yan. Sa ating social media accounts man yan, or sa ating mga Gmails, importante po na meron po tayong two-factor or ngayon po, meron na rin po tayong multi-factor authentication. And most importantly, don't reuse password. Huwag po nating uulit-ulitin, gamitin ang password natin or gagamitin mo ang password ng or iisa ang password ng iyong Facebook, ng iyong Instagram, ng iyong Gmail. Ayan, iisa po ang password niyan. And then, dahil po sa paggawa po natin, dahil sa habit po natin yun, pwedeng-pwede pong ma-hack po lahat ng ating account. Sabay-sabay po yan. And ang simple habit lang po na ito is a big protection kapag nagawa po natin itong
strong password habits natin. So, wag na po tayo sa common Pinoy habits. Dito na po tayo sa strong password habits. Yun po ang dapat nating gawin for our way hashtag number 1. Next po natin, ang ating way number 2, public Wi-Fi risk. Free Wi-Fi? Yes, but not always. Lagi po nating tatandaan na hindi lahat ng libre ay makakatulong sa iyo. Minsan po, ikakapahamak pa po natin ito. Hindi po lahat ng libre ay magiging masaya po tayo. Baka dito pa po tayo umiyak. Ayan. Bakit nga po ba? Dito po natin makikita. Ayan, bago po tayo ano nga po ba ang popular public Wi-Fi spot? Sino po ang may mga alam dito ng spots kung saan po ba merong mga public Wi-Fi? Ayan, sa inyong location po. Sino po dito ang mga may public Wi-Fi spots na alam? Ayan, we're waiting for your answer in the comment section. Ayan, sino po ang may mga alam ng popular public Wi-Fi spots? Ayan, inaantay po. Ano nga po ba yung mga example nun? Yan, dagdagan nyo na lang po ang naka-note natin dito. Ang number 1 natin dito, meron po tayo dito malls, cafes, campus Wi-Fi, or yung mga free hotspot po sa jeepney or terminal. Meron pa po ba tayong mga alam na spots dyan? I-comment nyo lang po sa ating comment section. Ayan, at kahit saan po, may free, at kahit saan na may free hotspot. Yan, may free Wi-Fi, game na game po ang mga Pinoy dyan. Kasi nga po, free. Gusto, laging libre. Pero, what do we usually use it for? Siyempre, saan nga po ba natin ginagamit yung mga free Wi-Fi po na iyan? Para sa ating social media. Para mag-my day ng ganap natin today. Ayan, GCash transaction. Meron din pong mga gumagamit ng mga free wifi para send ng pera or maglabas ng pera sa kanilang mga e-wallets. Ayan. For school portals, even email, lahat po ginagamit niyo yan using public Wi-Fi. Pero alam niyo po ba na kung may yung may free Wi-Fi po ng mga ito ay hindi lang po convenient, kundi isa rin po ito sa paboritong playgrounds ng mga hackers. Opo, habang nagchat. Ayan, railway station and stand, bus stops. Ayan, mga parks, coffee shops, and malls. Ayan, thank you po sa mga nag-answer sa ating comment section. Hello po sa inyo dyan. Ayan. Opo, habang nagchat-chat po kayo using the public Wi-Fi, nagche-check ng emails or nagbabayad online, may mga hackers na po na nagmamasid sa bawat click mo po. Kasi hindi natin alam kung sino ang admin or sino na po ang protector natin while we use the public Wi-Fi hotspot. So, next po natin is pag-uusapan natin kung ano po ang common attacks on public Wi-Fi. Ano nga po ba ang mga common attacks po na ito? Number 1 po natin dyan is fake hotspots. Free Wi-Fi mall. Example po natin yung free Wi-Fi mall. Ayan. Fake Wi-Fi na mukha pong legit para makuha ang personal information mo tulad ng passwords at accounts. Ayan. Shoutout po sa mga nagko-comment pa rin po sa ating comment section ng mga alam po nilang spots na may public Wi-Fi. Ayan. Meron pa pong nag-comment na hospitals. Ayan, may nag-comment pa po ng hospitals. Yan, hello po sa inyo. Next po natin is man-in-the-middle attacks. Ano nga po ba ito? Hacker na nakaka-intercept o nakikinig sa communication mo. Pwede pong baguhin o magnakaw ng data mo. Yan po ang tinatawag nating man-in-the-middle. Next po natin is packet sniffing, pag-capture at
pag-analysis ng internet traffic mo para makuha ang sensitive information mo tulad ng login credentials. Ayan, pag bigla po tayo naggumamit po tayo ng public hotspot, public Wi-Fi, public hotspot, and then bigla pong maggagamitin natin ang ating social media accounts. Pero biglang na-log out po ito. Bakit po kaya? Maaari pong makonsider po yan. Baka po isa na po yung sinatawag nating packet sniffing. Next po natin is malware injection. Pagpasok ng malicious software sa device o website po natin para sirain, magnakaw ng data o kontrolin ang system ng ating mga devices. Imagine po, we are connecting to free Wi-Fi. Pero, hacker pala ang may-ari. Yes, legit nga po siyang free Wi-Fi. Kasi nagagamit po natin siya ng libre. But, we cannot trust the owner or admin of that free Wi-Fi. Ayan. So, paano nga po ba tayo magiging safe habang gumagamit ng Wi-Fi sa public spots? Heto po ang ilan sa mga Wi-Fi safety habits na pwede po nating i-practice para maiwasan po na nahahack tayo ng hindi po natin namamalayan. Ayan. Number 1 is use VPN. Ang mga apps po tulad ng Proton VPN o Windscribe ay maaari po nating gamiting proteksyon para po sa ating mga data para habang online po tayo, parang secret tunnel lang po ang ginagamit po natin. So, hindi po nila ma-access kung ano ang mga personal information or mga important information po natin. Ayan, turn off auto-connect. Huwag po nating hahayaan na phone mo na automatic na kumokonek sa kahit anong free Wi-Fi. Ayan, i-check po natin ang ating mga cellphone o mga recently connected Wi-Fi. Baka naka-turn on po ang ating auto-connect sa mga free Wi-Fi, sa mga untrusted Wi-Fi po natin. Next po is avoid banking or entering sensitive transaction habang public Wi-Fi po ang gamit natin. Mas mabuti pong safe po tayo kaysa mawala ang ating mga pera o mga funds natin na alam po natin na mayroon tayong mga dapat na pinaglalaanan. Pero hahayaan po ba natin na makuha ito ng mga hackers? So, avoid banking on public Wi-Fi po. Next po natin is use your phone hotspot para sa mga sensitive task. Yung ating personal hotspot or data na lang po ang ating gamitin para mas secure po tayo. Parang personal Wi-Fi mo lang din po ito. Hindi accessible sa iba. Check for HTTPS padlock. Kapag po nagbo-browse tayo, siguraduhin po nating may lock icon ang ating browser. Dahil ibig sabihin po no, na ito po ay secured. Pero, of course, kailangan po nating i-check if valid po ba siya or legit po ba siyang secured talaga bago tayo mag-click po ng mga link. Dahil hindi naman po lahat ng nakikita nating may secured or lock icon ay pwede po nating matawag na super secure na or hindi na po tayo ma-hack pag clinic natin yan. So, palagi po tayong mag-double checking. Ayan. Ang konting pag-iingat po ay may malaking proteksyon sa ating online life. Ayan. Ano naman po ang ating way? Number 3 is phishing. Scammers are getting professional and sneakier than ever. Ang mga professional na po ang ating mga scammers na ngayon. Baka nga po mas professional pa sila sa atin nang hindi po natin nahahalata. Kaya kailangan po nating maging matalino din po sa ating mga ginagawa at mga ginagamit po natin. Ano nga po ba ang most common phishing targets? Ayan. Alam niyo po ba
na ang mga messages or emails na para pong legit ay hindi po pala. Ito po yung mga common phishing targets na madalas tinatamaan ang mga Pinoy. At tayo mga Pilipino, akala natin legit, scam pala. Akala natin okay lang, i-click na hack na pala tayo. Ano nga po ba yan? Number one is text or SMS or SMS smishing. Yung biglang may magte-text po sa'yo na your GCash is limited, click the link. Ayan. Sino po ba dyan sa ating mga Ayan. Sino po ba dyan sa ating mga Facebook Live viewers ang nakaka-receive po ng mga ganyan? Next po natin is fake email alerts. Kunwari, from your school lang po ito, bank, or delivery service, pero yun po pala ay sinend lang ng hacker. Next po natin is fake job offers. Ayan, meron mga congratulations, you've been shortlisted pero scam pala. Next po natin is fake scholarship announcement, lalo na po sa mga student. Sobrang common po nito. Yan, fake Facebook pages. Facebook pages that looks real pero made by scammers para ma-fish ka. Ayan. Ang tricky part po sa lahat niyan ay mukha po yung legit, di ba? Kahit po sabihin natin fake lang yan, napakahirap na po ngayon i-identify kung ano nga po ba ang fake. Kaya importante po na aware tayo kung ano nga po bang mga ways para makita po natin or malaman natin kung fake po ba ang mga sinesend po sa atin bago po tayo mag-link nito. Ayan. Minsan po may mga typo free, may logo, may pirma pa po. Pero hacker-made pa rin po siya. So, paano po natin malalaman kung phishing nga po ba yun? Yan po ang pag-uusapan natin sa next slide para hindi po tayo maging next victim po ng phishing. Para maiwasan po natin maging victim po tayo. Ayan. Tignan po natin ang example natin dito. Ang sample po natin is scam messages from GCash. Ayan. Pwede po bang i-comment sa ating comment section kung ano po ang nakikita niyong suspicious sa message po na ito, sa ating GCash message. Ano po ang nakikita niyong suspicious po sa message po na iyan? Tignan po natin. Mag-aantay po tayo ng answers sa ating comment section. Ito po yung mga classic fake GCash messages po na ginagamit para ma-scam ang mga maraming Pinoy. And yes po, ganito naka-perfect ang grammar. Kaya madali po tayong mapaniwala. Ayan, nakalagay po dyan, your GCash account has been temporarily locked due to suspicious activity. Kahit wala ka naman pong ginagawa or wala ka naman pong ginagamitan ng inyong GCash. Bakit po sinasabing may suspicious activity? Sabi po dyan, verify your account now. GCash, not GCash, gcash.com with double M. Failure to act will result in permanent account suspension. Suspension, ayan. Tignan nga po natin ang ating comment section. Kung meron na pong nag-comment, kung ano nga po ba ang nakikita nilang suspicious sa ating Ayan, meron na po. From 7, ayan. From 7, hello po. Ang sabi niya po dyan ay, mali po yung domain name. Ang domain name niya po ay .gcas.com. Ayan, winning scam. Yan po mga yan. Ayan, thank you so much po sa inyo and good afternoon po mga Kapix Pro. Ayan. Tama po ang sagot ni 7 sa ating comment section. Ang domain name po na gcas.com. Doon pa lang po, matatawag na po natin, meron siyang red flag. Yun na po ang kanyang isa sa red flag. Ayan. GCash will never, ayan, tandaan po natin, GCash will never send links through SMS. Hindi po nagsisend ang GCash ng link sa MSS,
SMS. Saan mo ba nagsisend ng link ang GCash? Hindi po ito nagsisend ng GCash, pero ang mga transaction or personal information na kailangan po or mga personal messages na kailangan po nating malaman kapag may mga update ang GCash o may mga nadidetect po silang nagtatry hack ng ating account, dun lamang po yan makikita sa ating GCash applications. Dun lamang po natin makikita sa ating notifications. Next slide naman po, pag-uusapan natin how to spot red flags para po hindi kayo mapagtripan ng mga ganitong klaseng phishing. Bakit nga po ba marami pa rin ang naloloko ng scams? Kahit po ang dami na nating pinopost na awareness about scams, bakit nga po ba ang dami pa rin naloloko? Why? Because scammers play with our emotion and pressure. Ito po ang classic tactics nila. Urgent tone. Number one is urgent tone. Yung tipong last chance, account will be locked para po magpanik ka. Official looking logos. May mga logo ng GCash, bank, schools, kaya sobrang convincing po para sa mga users. Need for money or scholarships. Alam na nilang vulnerable ang students and families, kaya dito sila tumitira. So, pag nalaman po ng hacker kung saan po kayo vulnerable, kung ano po ang pinakakailangan nyo, yun po ang gagawin nila. Gagamitin nila para po kayo ay ma-hack. Next po natin dyan is click now. Ayan, may click now. Nakaka-pressure po yung word na click now, hindi po ba? Yung hindi ka po bibigyan ng time para mag-isip kasi may urgency, may urgent tone na binigay ang hacker para i-click mo siya agad-agad. Pero maling-mali po yun. Red flag po ang mga yan. Next po natin is lack of verification. At syempre po, hindi tayo nag-double check. Minsan, lalo na po kapag nag-rush tayo or pagod, hindi po natin nagagawang i-double check kung tama nga po ba, kung legit nga po ba, or kung safe nga po ba ang link na i-click natin or ang notification na nag-send po sa atin. So, kapag pinagsama-sama po natin ito, emotion plus pressure, ayan, perfect combo na po yan for scammers. Pag nagpanik ka po, hindi ka na po mag-iisip ng tama at yun na po ang moment na hinihintay nila. Pero, don't worry po dahil after this session, mas mabilis mo na pong ma-spot ang mga ganitong tactics. So, let's go po sa next slide and break down the red flags one by one. Ayan. Ayan, dito na po tayo sa pinaka-importanting part. How do you spot scams? Madali lang po yan. Kapag alam mo kung ano ang red flags na kailangan bantayan, alam mo din po kung paano po malalaman ang legit sa hindi legit. Number one, don't click SMS with links. Messages with links, lalo na yung galing sa unknown numbers or emails. Number two, too good to be true. First, ayan, check sender emails po. I-check po natin palagi kung ang number, email domain, or link domain po natin ay legit. Next po natin ay inspect URLs bago mag-click. Tignan muna natin kung legit po ito. Open apps directly. Huwag dadaan sa link. Okay? Huwag na pong link. Doon na po tayo sa direct application. Next po natin is verify via official pages. FB page with blue check, official website or school admin. Next po natin is enable two-factor authentication para kahit may password sila, hindi pa rin po sila makakapasok sa ating mga accounts. At ito po ang ating tatandaang pinakamahalagang rule. Pag urgent,
huminga po muna. Huwag agad-agad magpapanik at huwag po agad-agad magkiklik ng link. I-double check po muna natin ito para masira po natin ang plano nilang gamitan tayo ng mga urgent tone para maklik po natin agad ang mga link na ito. Next po natin. Ayan. Way number 4. Sketchy apps or sketchy application, free apps, your privacy isn't free. Ano nga po ba yung mga risky apps po natin? Usually, ito po yung mga paboritong downloads ng kabataan today. Mga moded apps, mga free VPN apps, random APKs, application apps. Who viewed my profile application? Fake study tools. Ayan. Mukha silang mga harmless lang po, pero hindi po. Ito po yung mga application na madalas ginagamit ng hackers para makapasok po sa ating mga cellphone. So, ibig sabihin po, habang naglalaro ka, habang nagre-review ka o nagtitiktok ka, may ibang tao nang nakatingin sa data mo. At yan po ang pag-uusap ayan po ang ating way number 4. Ayan. Kapag po nag-download tayo ng mga moded app, random application of fake tools, kadalasan hindi lang po laro o review ang nakukuha po nila. This app can access, ano po ang kanilang na-access? Ang iyong contacts. Alam nila kung sino-sino ang friend mo. Kahit private pictures, pwede nilang ma-view. Next po natin, photos, messages, including OTPs o one-time PIN passwords. Locations, alam nila po kung nasaan ka anytime. Camera or even mic. Imagine nyo po yan na may stranger na nakatingin or nakikinig sa paligid mo. Files mo from downloads to documents, pwede po nilang ma-access. Yan. Ano nga po ba ang dapat natin gawin para maiwasan po natin ito? Ano nga po ba ang mga safe habits? Number 1, download only from Play Store or App Store. Dito, certified at mas safe application po ang mga ginagamit natin. Less chance po, but not totally safe po. Less chance lang po ito for malware. So, kailangan pa rin po natin mag-double check. Next, avoid moded applications. Review permissions. Delete unused apps and use legit discounts. Tandaan po natin ng security po natin as a dapat ay atin po itong lifestyle. Hindi lang po one-time action. Daily habit natin to para protektado ang data, identity at privacy po natin. Simple precautions equals malaking protection para po sa ating future. Ayan. Next po natin is ang ating last way. The way number 5. Social media oversharing. So, hindi lahat po ng moment natin kailangan po naka-post real time. So, pwede naman po palang mag-post. Huwag lang po real time. Ayan. What we usually overshare. Ayan. Comment nga po sa ating comment section. Ano nga po ba ang commonly na overshare natin sa ating social media accounts? Ano nga po ba yon? Ayan. Ito po ang ating mga nakalist dito. Real-time locations, schedules, ID numbers, birthdays, personal photos, purchases, GCash balances, daily routine. Minsan po, tayo na mismo nagbibigay ng answer sa security questions na nilagay po natin sa ating two-factor authentication or multi-factor authentication. Ayan. How scammers use our post? Paano nga po ba nila nagagamit ang ating post? Hindi po natin alam, pero every selfie, every run, every my day, may clues na po ang ating mga scammer niyan. How scammer use your post? Number 1, reset your password. Dahil alam nila, birthday mo, pet name mo, favorite number mo, ayun ang gagamitin mong password kasi
madaling tandaan. Kaya nga po sa ating way number 1, don't use weak password. Number 2 is predict your routine. For example, 7 a.m. lagi siya gumigising, lagi siya umaalis, 5 a.m. siya umuwi. Dangerous po yun, lalo sa ating mga physical activity. Hindi po natin alam, baka sinusundan na po pala tayo. So, wag po nating ipapahalata or ilalagay ang ating mga daily routine sa ating social media account. Impersonate you or impersonation. Gagamit ng mga photos at post mo to pretend to be you. Ayan. Social engineering. Ayan. Social engineering. Pinapaniwala nila na ang account na pinapaniwala nila na friends mo na ikaw yan. Asking for money or OTP. Ayun nga po. For example, gagamitin nila yung mga photos mo, selfie mo para gumawa ng bagong Facebook account and then papaniwalain nila yung mga friend mo na ikaw yung gumagamit nun. Kaya gagamitin nila para makahingi ng pera sa mga kaibigan mo para mabiktima naman ng scam ang iyong mga kaibigan gamit ang sarili mong pangalan. So ano nga po bang point natin dito? Your profile equals their playbook. Kung gaano po karami ang sinishare mo, ganun din kadali para sa mga scammer na buuin ang tassel ng buhay mo. Next slide, pag-uusapan po natin kung paano mag-post wisely para safe ka online without killing your social life. Ayan. Social media safety is top. Ano nga po ba ang mga dapat nating ina-avoid posting? Real-time location. Huwag po natin i-share habang nasa mall, nasa school, o nasa travel po tayo. Travel plans or vacation plans. Huwag po masyadong detailed. Baka po may makakita na opportunistic. Finances. Yung tipong just stop up my GCash o bank stuff. Schedules, daily routines, class hours, or trabaho. ID numbers, school ID, passport, any sensitive numbers. Ano nga po bang mga okay i-post? After event. Ayan. Huwag po ang mga real time. Post after the event. Tapos, safe na po yun kasi tapos na naman po or naganap na ang event na yun. General location like Baler Beach instead of exact spot. So, wag pong eksaktong spot kung nasaan tayo. Next natin is achievements. Tapos, i-blur natin yung mga sensitive information para safe. Remember po natin na post smart, stay safe. Hindi po natin kailangan ikat ang social life mo. Just maging conscious sa kung anong binabahagi po natin online. Ayan. Next po natin. Aside from what you post, dapat alam mo rin po who sees your post. Ayan, privacy settings, ang iyong digital shield. Facebook to friends only, Instagram to private, TikTok to private, turn off your location para hindi matrack ang mga movements mo. Review follower. Delete or block people you don't know. Think of it as controlling or your own space. Basta alam mo kung sino ang makakakita, mas safe ka po. Small adjustment, mas malaking protection po iyon para sa ating mga account and para sa ating sarili. Ayan. Ayan po ang ating 5 ways para ma-hack po tayo nang hindi natin nalalaman. Yan po yung number 1, weak password. Number 2, public Wi-Fi risk. Number 3, phishing. Number 4, sketch apps. And number 5, social media oversharing. Remember po mga kakesi, konting pag-iingat, malaking protection. Cybersecurity isn't just a knowledge. It is a lifestyle. Protect your data, your identity, and most importantly, yourself online.
Next po natin, ano nga po ba ito? Meron lang po tayong simple 7-day cyber safety challenge. Ayan po ang aking challenge para sa inyo, para sa pagtatapos po ng ating KC for today. Ano nga po ba yun? Let's turn what we learned today into actionable habits with the 7-day cyber safety challenge. Day 1, change password. Change 3 major password po. For example, ang ating email, GCash, or school portal. Number 2, turn on two-factor authentication mode para magbigay ng extra layer of protection. Number 3, install VPN, safe browsing sa public Wi-Fi. Number 4, app audit, delete unused app and check permissions. Day number 5, social media lockdown, adjust privacy setting, stop oversharing. Day number 6, educate your family. Share tips with them. Safety is for everyone. And last day, our day number 7, back up or Google yourself. Know what's out there about you online. Ano nga po ba ang ating, yan po ang ating simple habits and 90% protection. Just 1 week of small, consistent action and you'll have a stronger, safer digital version of yourself. So are you ready to accept the challenge? If you think the 7-day cyber tips challenge is helpful, comment down below the hashtag 7-day cyber safety challenge kung naniniwala po kayo na ang challenge na po ay makakatulong para sa atin at makakatulong para maproteksyonan tayo at maging cyber safe po tayo. Ayan. Before we end, always remember your digital life is just as important as your real life. Konti pong pag-iingat, tamang habits at awareness, yan po ang sikreto para safe po tayo online. So let's practice, protect, and empower ourselves. Be smart, be alert, and let's create a safer digital world. One click at a time. This is Danica Jane Bringas Ramirez, your presenter for 5 ways you're getting hacked without knowing it and how to stop it. Maraming salamat po mga ka-Pix Pro at magandang tanghali po sa inyo. Ayan. So, thank you so much, Danica. Ayan, katulad nga sinabi natin, napakalino din naman ng mga message, ayan, na sinabi ni Danica, or lahat ng tips na yun, even ngayon sila, since they are the students of the new generation, of course, they are prone to this kind of technology. And it's about our daily discipline. So, simple habits like verifying links, checking apps permission, updating devices, and using strong passwords could help, of course, our so, and when every student, even parent, teacher, and community members practice this kind of habit, of course, our community will be more safer. And that's why Pixpro continues to push for education and awareness. Of course, now, if you do have this kind of may mga curiosity kayo and questions, ayan, you can comment down below. And of course, we will be having our Q&A portion for this afternoon. Ayan. So kung may question kayo and ayan, we'll be willing to answer them. And of course, our resource speaker for this afternoon, Danica, will be accommodating some few of your questions. Now, ayan. So habang wala pa tayong questions na nakikita ngayon sa ating Facebook, ayan. So, meron tayong question dito. I would like to ask Danica, so since our here in our school or our university, so how confident are you that your password are actually strong enough to survive the real cyber attack? For example, you as a student. Ayan, how confident I am. Confident po ako na strong po ang aking mga ginagaming password. Why? Kasi, number 1, meron po itong, we use 16 characteristic password, 16 password, 16 numbers of password. It is a mix of numbers and also
letters and also symbols na mahirap po mag-guess ng ating mga hackers po ngayon. And now, of course, makakatulong din po if gagawin nga po natin yung 5 ways na binanggit po natin kanina, kung ano nga po ba yung mga dapat nating iwasan. Kapag na-check po natin yun, na alam po natin na hindi po natin ginagamit yun, we are very confident po na mas secured po ang ating account. Hindi man po 100% secured, at least alam po natin na kahit papaano may ginawa po tayo o may ginagawa po tayo para ma-secured po ang ating mga accounts at hindi po tayo mabiktima ng mga hackers po na iyan. Ayan. So, yun nga, yung mga katulad ng sinabi ni Danica, ayan. Of course, yung mga tips about having this kind of characters, special characters, numbers, that also that could help our password be more strength. Okay? So, now, okay. So, may mga question ba tayo from live? Yan. So, we are willing and of course, accommodate your questions. Ayan. So now, okay. So kung feeling ko naman very clear and very informative yung session natin this afternoon, and feeling ko lahat ng viewers natin, ayan. So alam ko, ayan, alam din naman nila, or I think, ayan, naintindihan nila yung session natin this afternoon. And parang very clear naman sa side nila. Okay, last one. Okay. Kasi dahil wala nagtatanong, no? Ako na lang magtatanong. Okay, of course, Danica, of course, let's say, very timely. For example, okay, if someone, okay, for example, if someone cloned your Facebook or let's say your email today, would you immediately know, or how would you do it, or it will take days before you notice? How would you know that your Facebook has been cloned or email? Okay. Do you have any idea how they will do it? Because lagi ito, di ba? Even sa mga social media accounts natin, commonly Facebook. Ayan yung commonly nagiging clone natin. Do you have any idea for that, Danica? Ayan. Siguro po if we notice unnecessary action sa ating account, kapag bigla-biglang may nababago or bigla-biglang nalalag out yung account mo without you logging out, without you, na nilalag out mo naman po ito, or bigla-biglang may magdo-notif sa'yo, may magsisend ng one-time pin passwords, ayan, doon na po natin manonotice na parang may suspicious activity po na nangyayari sa ating account. So dapat na po nating tignan if sino nga po ba ang may access ngayon ng ating account. Meron naman po tayong mga sa Facebook po natin na binigay na example, meron naman po tayo dong password, makikita po natin doon kung sino po or saan po nakalagin ang ating Facebook. Kapag po may nakita tayo dong mga devices na hindi naman po natin ginagamit na nakalagin doon, magtataka na po tayo. So ibig sabihin po, doon pa lang po, dapat alam po natin na dapat iwasan po natin or magpalit na po tayo agad ng password po natin. At wag na wag po natin i-share yung mga one-time PIN password po natin, yung ating mga OTPs, dahil yun po yung gagamitin ng mga hacker para ma-access po ang ating account or fully ma-access po nila ito. Ayan. So, thank you so much, Danica. And I think timely and very relevant yung ating session for this afternoon, especially for those students currently now. Ayan, sa mga students natin, yung mga naging topic natin this afternoon, naging discussion is very relevant to your discussion for this afternoon. And it will be very helpful. Okay, so of course, ayan, it has an amazing and insightful session. Thank you so much, Danica, for sharing powerful lessons on how hackers operate silently and how simple habits can protect us. Of course, to our viewers, ayan, thank you so much for joining us. Of course, don't forget to check our page for updates on your certificates. The registration currently now is now in our comment section below. Ayan. You can check it and you can log in for that to get your certificate of attendance. Of course, ayan. So I don't want to end this meeting, but then, okay, mga ka-pricks, for always remember, let's all be cyber aware, cyber educated, and cyber secure. So of course, for those who are new here in our community, follow our page for more Kwentuhang cybersecurity episodes. Of course, ayan, this has been a Kwentuhang cybersecurity.
helping you stay cyber aware, cyber educated, and cyber secure. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episodes, mga ka-Pix Pro. Stay safe online, and remember, ayan, happy lang, walang weekend. This is your Pix Pro Aurora chapter. Thank you so much, everyone.